Hindi matatawaran ang mga naiambag ng hari ng komedya na si Dolphy sa larangan ng pelikula at sining. Kaya naman may mga nagsasabi na matagal na dapat hinirang siya bilang national artist. Nakatutok si JP Soriano. Isang tanong lang. Sa taba banyong yan kung naliligo kayo, gaano katagal bago mabasa ang paa nyo? Di mapigilang humagikhik ni Nanay Marites sa tuwing naaalala ang linyang ito sa programang John and Marcia. Linyang pinasikat ng namayapan ng si Deli Atay-Atayan para sa manugang na si John Puruntong na ginampanan naman ni Dolphy. Nakaukit na nga sa isip ng mga Pilipino ang karakter na ito ni Dolphy, bukod pa sa mahigit 200 pelikulang nagpatawa at nagpaiyak sa atin. Magsumikap ka para umunlad ang buhay mo. Hindi yung umaasa ka sa ano. Titira. Kaya para sa mga kagaya ni Marites, matagal na raw dapat hinirang bilang national artist si Dolphy. Kakatawa siya talaga kahit payat na payat siya. Ang ganda-ganda naman. 2009 ang huling mapabilang sa mga nominado sa pagiging National Artist for Film sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA si Rodolfo V. Quezon o mas kilala bilang Dolphy. Ayon sa NCCA, may tatlong deliberation process ang pagpili ng mga nominado at magiging national artist. Umabot hanggang sa ikalawang deliberation process si Dolphy noong 2009. Pero kinulang daw siya ng boto mula sa mga hurado na mga eksperto sa larangan ng sining at pelikula, kaya hindi siya nahirang na national artist for film. There are 21 judges, peers. So, siguro, ang vote niya is below 10. Kasi kung if you're voted 11 up, you're included in the list. Si Manuel Conde ang inirekomendang National Artist for Film and Broadcast noong 2009. Pero naging kontrobersyal ang batch ng mga hinirang ng taong iyon matapos magprotesta ang iba't ibang grupo nang masama sa listahan ng direktor na si Carlo J. Caparas. Kada 3 taon ang nominasyon para sa National Artist. At ngayon, ilang grupo at government agencies ulit ang nag-nominate kay Dolphy para maging pambansang alagad ng sining sa larangan ng pelikula. Pasok naman daw si Dolphy sa kwalifikasyon. Basta dun sa mga nominees, kasama na siya. Basta sinisigurado namin. Kasama na siya kasi na-endorse na nga siya, nauna na sila Ang direktor na si Bebet Ortesta na gumawa na ng libro tungkol sa buhay ng Comedy King, palaisipan daw sa kanya kung bakit hindi national artist ang icon na tulad ni Dolphy. The man deserves to be a national artist. He's bridged certain gaps in the performing history of the country, from the stage show to radio, to television, to film. Ganito rin ang sentimiento ng mga kaanak ni Dolphy. Parang late na dapat nga nabigyan na hindi kung kailan ganyan na, tsaka pa sana yung conscious pa siya. Sang-ayon din dito ang matagal na katrabaho ni Dolphy na si Matutina. Medalya na ibigay sa kanya o yung karangalan na ibigay na sa kanya ngayon. Yung medalya ng karangalan na yan, walang ibang mabibigyan kundi si Tito Dolphy. Ang Malacanang kinikilala daw ang kontribusyon ni Dolphy sa larangan ng pelikula at sining. Pero taliraw ang kamay nila na sundin ang proseso ng pagpili ng national artist. Nilinaw din ng palasyo na wala itong koneksyon sa pagsuporta ni Dolphy kay Senador Manny Villar noong 2010 presidential elections. That's the reason why we want to not be involved in the process. It's essentially a process that is being determined by 2 boards. And we are not involved in any way in the process except on the last part when both boards would recommend to the President the nominee. Pero dati nang kinilala ng Administrasyong Aquino ang galing at kontribusyon ni Dolphy. Ginawaran siya ng Golden Heart Award with the rank of Grand Color, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Pangulo sa isang private citizen. Pangalawa pa lang si Dolphy na ginawaran nito. Ang unang binigyan nito ay si Helen Keller noong 1954 sa panunungkulan ng nabayapang Pangulong Ramon Magsaysay. Maraming salamat po. At talagang tumaba ang puso ko rito. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.